Ang pangalan ko ay Li Wei, isang ika-4 na taong estudyante ng kolehiyo ng inhinyeriya mula sa isang nangungunang unibersidad sa Beijing, China. Ang buhay ko ay puno ng kompetisyon simula pa pagkabata, pagsusulit para makapasok sa magandang paaralan, pagsusulit sa unibersidad, kompetisyon sa project para makakuha ng scholarship sa ibang bansa, lahat ay kailangang perpekto, laging kailangang maging una. Naniniwala ako na ang edukasyon ng China ang pinakamahusay sa mundo. Ang mahigpit na sistema, ang matinding pag-aaral, ang pagsasaulo, at ang malulupit na pagsusulit, iyan ang daan patungo sa tagumpay. Ang ibang mga bansa, lalo na sa Timog Silangang Asya, tulad ng Pilipinas, sa aking paningin, ay mga lugar lamang para sa mga turista, mga dalampasigan, mga pagkaing kalye, at kaguluhan na walang sistema. Dati ay tinatawanan ko ang kaibigan kung nagsabing gusto niyang magbakasyon sa Pilipinas. Para saan? Para kumain ng sinigang at umuwi. Palagi ko itong sinasabi. Ngunit nagbago ang lahat sa magdamag. 3 araw na ang nakalipas, ako at ang isang grupo ng mga estudyante mula sa iba't ibang unibersidad sa buong China, umaabot sa 3,000 katao, ay nakatanggap ng biglaang balita mula sa Ministry of Education. Mayroong International Practical Educational Innovation Competition na orihinal na nakatakdang ganapin sa Hapon, ngunit may malaking problema. Biglang nagkansela ang Hapon dahil sa isang maliit na lindol na nagdulot ng pinsala sa pasilidad. Ang tanging natitirang opsyon ay ang Pilipinas. Ang Ninoy Aquino International Airport ang naging panimulang punto ng biyaheng ayaw puntahan ni Numan. Galit na galit ako. Pilipinas? Paano magho-host ng world-class competition ang isang bansa na may sistema ng edukasyon na napag-iwanan? Nagreklamo ako sa mga kasama ko. Pare-pareho kaming nag-iisip na ito ay aksaya lang ng oras. Ngunit malinaw ang utos mula sa gobyerno. Kailangang pumunta, kailangang manalo para sa dangal ng China. Lumapag ang eroplano sa NAIA ng hating gabi. Sumilip ako sa bintana at nakita ang mga kumikinang na ilaw ng Metro Manila. Mukha itong magulo, marumi, at puno ng traffic ayon sa mga balitang nakita ko. Napabuntong hininga ako. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, pumasok ang mainit at maalinsangang hangin kasabay ng ingay ng mga tao. Pakiramdam ko ay napunta ako sa impyerno. Ngumingiti ang mga airport staff sa pagtanggap. Ngunit naisip ko, bakit sila nakangiti? Mawawala ba ang problema sa pagngiti? Dinala kami sa isang special lounge dahil malaki ang aming delegasyon. Ang opisyal ay matatas magsalita ng Mandarin, may purong Beijing accent. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Kuya, ate, sisiguraduhin naming magiging maayos ang inyong paglagi. Nagulat ako sandali, ngunit naisip ko, siguro sinanay lang sila para sa mga turistang Chino, hindi ito malaking bagay. Habang naghihintay ng imigrasyon, tumingin ako sa paligid. Malaki nga ang paliparan, ngunit magulo ang mga signage, puno ng Tagalog at hindi malinaw ang Ingles. Nagreklamo ako sa kaibigan kong si Shilan. Tingnan mo, paano makakapag-organisa ng international competition ang isang developing country na tulad nito? 3,000 tayong nandito. Paano kung magkagulo? Tumango si Shilan. Oo, mas maganda sana sa Hapon, mas systematic at moderno. Mabilis kaming nakalusot sa immigration. Automatiko ang pag-scan ng pasaporte ng opisyal. Lahat ay naging mas maayos kaysa inaasahan. Hindi pa rin ako kumbinsido. Suwerte lang siguro dahil hating gabi at kaunti lang ang tao, bulong ko. Sinalubong kami ng bus mula sa paliparan patungo sa hotel sa lungsod. Sa daan, nakita ko ang madilim na kalsada at mahaba-habang traffic kahit hating gabi na. Ang mga ilaw ng neon mula sa mga kainan sa gilid ng kalsada ay sumisinag. Naamoy ko ang pagkaing kalye. Sumimangot ako. Tingnan mo, ganito kagrabe ang traffic. Magulo ang lipunan, walang sistema. Anong matututunan natin sa bansang ito? Tumango ang mga kaibigan ko sa bus. May iba na nagkuha ng litrato at nagpadala sa bahay, nagrereklamo na aksaya lang ng oras ang pagpunta dito. Umupo ako, nakatingin sa labas ng bintana, nakaramdam ng pagod at inis. Ang 10 oras na biyahe mula Beijing patungo dito ay walang kabuluhan. Nakarating kami sa hotel bandang 2 AM. Malinis at maayos ang silid, ngunit naaalala ko pa rin ang hotel sa Hapon na napuntahan ko dati. Lahat ay perpekto.
Dito, may kaunting amoy kulob mula sa lumang air conditioner. Hindi ako makatulog. Iniisip ko ang schedule. Bukas, magsisimula ang kompetisyon sa loob ng 3 araw. Kailangan naming maghanda. Ngunit ano ang kailangang ihanda sa Pilipinas? Binuksan ko ang telepono at naghanap ng impormasyon tungkol sa sistema ng edukasyon dito. Mas gusto ng mga estudyanteng Pilipino ang maglaro kaysa magbasa, walang disiplina. Lumabas ang mga lumang balita na nabasa ko. Ngumiti ako ng may pangungutya. Oo, tiyak na matatalo tayo rito. Pero mananalo tayo, tiyak iyon. Kinabukasan, nagising ako ng 10 AM ayon sa nakasanayang matinding pag-aaral. Dinala kami ng bus sa lugar ng kompetisyon, isang sikat na universidad sa Metro Manila, ang Universidad ng Pilipinas, UPA, Diliman o kung ano paman. Sa daan, napakabigat ng traffic. Sumisingit ang mga tricycle at motorsiklo. Malakas ang busina ng mga kotse. Nagalit ako. Tingnan mo, walang batas trapiko. Paano uunlad ang ganitong lipunan? Tumawa si Silan. Oo, sa China, may kamera sa lahat ng dako. Konting mali, may multa agad. Dito, masyadong chill. Tumawa kami, ngunit sa loob-loob ko, naramdaman ko na mas nakahigit ako. Mas maganda talaga ang bansa namin. Nang pumasok ang bus sa tarangkahan ng universidad, nagulat ako. Ang mga gusali ay matataas at moderno, halos sa tradisyonal na arkitekturang Pilipino. Ngunit sa loob, puno ito ng mga touchscreen at robot na tagatanggap. Maligayang pagdating sa delegasyon mula sa China, sabi ng robot sa Mandarin. Kumunot ang noo ko. Ganito ang teknolohiya sa Pilipinas? Siguro, imported lang mula sa China, sabi ko, hindi pa rin tumatanggap. Pumasok kami sa malaking auditorium. Ang mga host ay nagbigay ng masiglang ngiti. Sinalubong kami ng direktor ng universidad. Masaya kaming dumating kayo. Ang kompetisyong ito ay magtutuon sa mga inobasyon sa edukasyon na practical at hindi lamang sa teorya. Narinig ko ito at ngumiti sa loob ko. Practical? Anong inobasyon ang mayroon ang bansang nag-aaway pa ang mga estudyante dahil sa politika? Ngunit nagsimula ang unang aktibidad, pagpapangkat para sa campus tour. Ako ay ipinares sa isang lokal na estudyante na nagngangalang Carlo, isang ika, 3 taong estudyante sa parehong kolehiyo. Ngumiti ng malawak si Carlo. Kumusta, Kuya Liwei? Ipapasyal kita sa paligid. Mahusay siyang magmandarin. Agad kong tinanong, saan ka nag-aral ng Mandarin? Tumawa siya. Sariling pag-aaral lang po gamit ang app, tapos nag-exchange sa Shanghai. Nagulat ako, ngunit inisip ko na hindi ito malaking bagay. Naglakad kami patungo sa unang laboratory. Maasim ang amoy ng kemikal. Ngunit ang nakita ko ay nagpahinto sa akin. Ang lab ay puno ng cutting-edge na kagamitan. Ang mga estudyante ay nag-eeksperimento sa paglikha ng robot na pantulong-turo para sa mga special needs na bata. Ito ang aming project. Gumagamit kami ng AI para iakma ang pag-aaral sa bawat bata, paliwanag ni Carlo. Tinitigan ko itong mabuti. May ganitong antas ng AI sa Pilipinas? Siguro, imported? Ngumiti si Carlo. Kami mismo ang nag-develop, kuya. Maliit lang, pero application-focused. Hindi pa rin ako naniniwala. Sa Tsina, marami kaming mas sophisticated na AI kaysa rito. Pagkatapos, pumunta kami sa Central Garden ng campus. May mga malalaking puno at lilim. Ang mga estudyante ay nakaupo sa maliliit na grupo, nag-uusap. May nagtutugtog ng musika. Ganito ba kayo mag-aral dito? Hindi seryoso, sabi ko. Tumawa ng mahina si Carlo. Seryoso po kami, pero naniniwala kaming nakakatulong ang kaligayahan sa pagiging creative. Umiling ako. Hindi nakakatulong ang kaligayahan para makakuha ng mataas na score sa pagsusulit, ngunit nagsimula akong magduda ng kaunti. Kinahapunan, nagkaroon ng unang workshop na may paksang balanseng edukasyon. Isang propesor na Pilipino ang nagsalita. Sa Pilipinas, tinuturuan namin ang mga bata na mag-isip, hindi lang magsaulo. May problema kami sa budget, ngunit nag-adapt kami gamit ang murang teknolohiya at ang komunidad. Itinaas ko ang kamay ko at nagtanong, kung gayon, ano ang mga resulta? Mas mababa ang exam scores ng Pilipinas kaysa sa amin. Ngumiti ang propesor. Hindi lahat ng bagay ay score.
Marami sa aming alumni ang nagtatayo ng mga startup na lumulutas ng real-life problems tulad ng app na tumutulong sa mga magsasaka. Napatahimik ako, hindi pa rin ako sumasang-ayon, ngunit nagsisimula akong makaramdam na may kakaiba. Nang gabing iyon, pagbalik sa hotel, kinausap ko si Shilan. Kakaiba ang araw na ito, pero mas nakahihigit pa rin tayo. Tumango siya. Ngunit, hindi ako makatulog. Iniisip ang sinabi ni Carlo. Nakakatulong ang kaligayahan sa pagiging creative. Paano iyon posible? Kinabukasan, mas naging matindi ang mga aktibidad. Kami ay hinati sa mga grupo upang gumawa ng real-life project. Ang grupo ko ay kailangang magdisenyo ng online learning system para sa malalayong lugar. Nagmungkahi ako ng ideya mula sa China, isang malaking sistema gamit ang napakalaking server. Umiling si Carlo sa grupo. Masyadong mahal, kuya. Subukan nating gumamit ng lokal na teknolohiya. Ipinakita niya ang isang app na binuo mula sa lumang cellphone na mura ngunit madaling i-access. Tumawa ako. Hindi gagana yan, hindi stable. Ngunit nang sinubukan namin, gumana ito ng mas mahusay kaysa inaasahan ko. Habang nagbabakasyon, nakita ko ang mga estudyanteng Pilipino na nagtutulungan sa pag-aayos ng sirang 3D printer. Walang technician na dumating, sila mismo ang nagkalas at gumamit ng mga recycled parts. Sa China, o-order na lang kami ng bago, sabi ko. Ngumiti si Carlo. Dito, kami mismo ang nag-aayos, natututo na rin. Nagsimula akong mainis. Bakit lahat ng bagay dito ay mukhang simple, pero gumagana? Nang gabing iyon, nagkaroon ng welcome party. Ang mga pagkaing Pilipino ay siksik sa lasa, malakas ang amoy ng mga pampalasa, mahina ang tugtog ng musikang Pilipino. Maraming estudyanteng Chino ang nagreklamo na maanghang, ngunit sinubukan ko at nakaramdam ng kakaibang refreshment. Sa pakikipag-usap kay Carlo, nalaman ko na ilang beses siyang bumagsak sa pagsusulit ngunit hindi sumuko. Ang pagkabigo ay nagtuturo sa atin, sabi niya. Naalala ko ang sarili ko na natatakot mabigo kaya palaging stressed. Sa huling araw ng pagbisita, nagpunta kami sa isang paaralan sa lalawigan. 2 oras na biyahe, may traffic ulit. Nagreklamo ako, aksaya ng oras. Ngunit nang dumating kami sa maliit na paaralan, puno ito ng ngiti ng mga bata. Gumagamit sila ng murang tablet para mag-aral sa pamamagitan ng app na sila mismo ang nag-develop. Maliit, pero comprehensive, sabi ng guro. Nakita ko ang mga bata na gumagawa ng robot mula sa mga plastic bottle. Ito ba ang edukasyon? Tanong ko. Ngumiti ang guro. Oo. Ang edukasyong masaya at lumulutas ng real-life problems. Pagbalik sa Maynila, tahimik ako. Nagsimula akong magduda sa sarili ko. Maganda ba talaga ang sistema ng China na nagpapahirap sa amin hanggang sa burnout? Ngunit dito, ang mga bata ay mukhang masaya at creative. Nagsimula na ang kompetisyon. Ang paksa, Educational Innovation for the Future. Tiwala ang grupo namin mula sa China, ngunit ang grupo ng Pilipinas ay naghain ng simpleng ideya ngunit praktikal tulad ng learning system mula sa komunidad na may kasamang AI. Nagsimula akong makita ang mga butas sa sarili kong ideya. Kinabukasan, formal na nagsimula ang kompetisyon. Ang malaking auditorium sa universidad ay puno ng mga estudyante mula sa 10 bansa, ngunit ang aming delegasyon na 3,000 mula sa China ang nagpaingay ng husto. Umaalingaw-ngaw ang mga usapan sa Mandarin. Ang amoy ng kape mula sa automatic machine ay sumasama sa amoy ng kakanin na nakalagay sa mesa. Umupo ako sa tabi ni Shilan at tumingin sa paligid. Ang grupo ng Pilipinas ay mukhang relaxed. Ang ilan ay nakangiti at nag-uusap. Ang ilan ay nagsusulat sa tablet. Tingnan mo, hindi man lang seryoso, bulong ko. Tumango si Shilan. Oo, kailangan nating manalo. Inanunsyo ng mga hurado ang mga tuntunin. Ang bawat grupo ay may 40 minuto para iharap ang kanilang ideya. At pagkatapos ay sasagutin ang mga tanong. Ang project ay kailangang lumutas ng real-life educational problems at magamit sa limitadong budget. Ngumiti ako sa loob ko. Limited budget? Sa China, mayroon kaming napakalaking budget mula sa gobyerno. Tiyak na mananalo ang grupo namin. Ang unang grupo ay mula sa Hapon. Naghain ng VR system para sa pag-aaral ng kasaysayan maganda at moderno. Pumalakpak ang lahat. Naisip ko,
Maganda, pero masyadong mahal. Pagkatapos, dumating ang grupo ng Pilipinas. Umakyat si Carlo sa stage kasama ang kanyang 4 na miyembro. Nakasuot sila ng t-shirt na may disenyo ng Philippine Eagle at ngumiti ng malawak. Iminumungkahi namin ang community-based learning, isang app na nag-uugnay sa mga lokal na guro sa mga estudyante gamit ang mga lumang cellphone. Gumagamit ng simpleng AI para iakma ang content sa lugar, tulad ng pagtuturo ng pagsasaka sa mga bata sa lalawigan. Nagpakita sila ng live demo. Ang mga bata sa video clip ay nakangiti, natututong gumawa ng compost mula sa sisa ng pagkain. Kumunot ang noo ko. Masyadong simple, hindi complex. Ngunit nagtanong ang hurado, magkano ang budget? Sumagot si Carlo, mas mababa sa 50,000 piso bawat paaralan, gawa mismo ng mga estudyante. Malakas ang palakpakan. Lumingon ako kay Sheilan, baliw, ganoon kamura? Gumagana ba talaga iyan? Umiling siya. Siguro hindi stable. Turn na namin. Umakyat ako sa stage nang may kumpiyansa. Ang smart learning system ng Tsina para sa kinabukasan, gumagamit ng big data mula sa mga pagsusulit sa buong bansa, inaakma ang curriculum sa bawat individual sa real time. May central server na nag-uugnay sa lahat ng paaralan. Nagpakita ako ng magagandang slide at graph. Ang istatistika ng exam scores ay tumataas. Malakas na pumalakpak ang lahat ng nasa grupo ng Tsina. Ngunit nagtanong ang hurado, at ang budget? Sumagot ako, bilyon-bilyong yuan kada taon, ngunit sulit dahil mataas ang resulta. Biglang tumahimik ang silid. Nagtinginan ang grupo ng Pilipinas at ngumiti. Sa oras ng tanghalian, naglakad ako para kumain sa cafeteria ng universidad. Malakas ang amoy ng pansit canton at ang usok mula sa kawali ay umuusok. Maayos na nakapila ang mga estudyante, ngunit masiglang nag-uusap. Kumuha ako ng fried rice at hindi sinasadyang naupo sa tabi ni Carlo. Maganda ang ideya ng grupo niyo, kuya, pero medyo mahal, sabi niya, nakangiti. Medyo nainis ako. Mahal, pero efficient. Sa China, ang mga bata namin ang may pinakamataas na score sa mundo. Tumango si Carlo. Oo, pero mas mababa man ang score ng mga bata sa Pilipinas, mas masaya sila at mas maraming innovation ang nagagawa. Tulad ng mga startup, mayroong daan-daang kumpanya rito. Napatahimik ako. Ganoon ba kahalaga ang kaligayahan? Nagkuwento si Carlo. Dati, stress din ako tulad mo noong high school. Bumagsak ako sa math, gusto kong magpakamatay. Pero sinabi sa akin ng guro ko na bumangon ako at gumawa ng real-life project, gumawa ng app para tulungan ang mga kaibigan na mag-aral. Ngayon, masaya ako at ang app na iyon ay kumikita. Nayanig ang puso ko. Naalala ko ang sarili ko na nag-burnout at kailangang uminom ng pampatulog. Kinahapunan, may mixed group project. Ako ay ipinares sa isang estudyanteng Pilipino na nagngangalang Mint, isang babaeng may mahabang buhok at matamis na ngiti. Gumawa tayo ng project para lutasin ang problema ng kakulangan ng guro sa lalawigan, sabi niya. Nagmungkahi ako na gumamit ng drone para magpadala ng libro at online teacher. Umiling si Mint. Mahal, kuya. Subukan nating gumamit ng recycled na electric bike, hahatid ng volunteer mula sa komunidad. Sinubukan naming magdisenyo. Mabilis siyang gumuhit ng sketch sa papel. Nagulat ako. Bakit ang bilis mong mag-isip? Tumawa si Mint. Dahil ang pag-aaral namin ay project-based, hindi pagsasaulo. Habang nagtatrabaho, nakita ko ang ibang grupo. Maraming estudyanteng Chino ang nagsimulang magreklamo na masyadong simple ang ideya ng Pilipinas. Pero bakit gusto ng mga hurado? Nagpadala ng mensahe si Sheilan, Li Wei. Nagsisimula na akong magduda. Napakalaki ng sistema natin, pero hindi naman nalulutas ang real-life problems. Nang gabing iyon, nagkaroon ng campus tour sa gabi. Ang mga ilaw mula sa mga parol ay nagliliwanag sa Central Garden. May mga estudyanteng nagpipiknik. Ang amoy ng barbecue ay umaalpas. Mahina ang tunog ng gitara. Inanyayahan ako ni Carlo na umupo. Subukan mong pakinggan ang musikang Pilipino. Nagpatugtog siya ng isang mabagal na kanta tungkol sa simpleng buhay. Halos maiyak ako habang nakikinig. Naalala ko ang buhay ko na laging tumatakbo para sa mga score, hindi nagpapahinga. Nang gabing iyon, pagbalik sa hotel, binuksan ko ang computer. Naghanap ako ng impormasyon tungkol sa mga patent ng AI mula sa Pilipinas.
Nagulat ako sa resulta. Mas marami ang patent ng Pilipinas kaysa inaakala ko. Ang language learning app na sikat sa buong mundo ay binuo ng isang 18 taong gulang na Pilipinong estudyante. Paano ito nangyari? Bulong ko. Kinabukasan, mabilis na dumating ang semi-final round. Ang grupo namin ay nagpresenta ulit, ngunit pinuna ng hurado. Maganda ang ideya, ngunit hindi sustainable. Masyadong mataas ang budget para sa isang developing country. Mataas ang score ng grupo ng Pilipinas dahil agad itong magagamit sa real life. Nagsimula akong magpanik. Paano kung matalo kami? Masisira ang dangal ng China. Ngunit sa kaibuturan ng puso ko, nagsisimula akong makita na may lakas ang sistema ng Pilipinas. Kinahapunan, may sharing session. Nagkuwento ang isang propesor na Pilipino. 10 taon na ang nakalipas. Napag-iwanan kami ng China. Ngunit nagreporma kami sa pamamagitan ng pagbibigay ng kalayaan sa mga lokal na paaralan na magturo batay sa real-life problems, hindi lang sa pagsusulit. Maraming estudyanteng Chino ang nagtaas ng kamay. Nagtaas din ako ng kamay. Paano ang mga estudyanteng mababa ang score? Paano sila makikipagkumpetensya sa mundo? Ngumiti ang propesor. Makikipagkumpetensya kami sa pamamagitan ng creativity. Marami sa aming alumni ang nagtatrabaho sa Google Silicon Valley dahil nag-iisip sila sa labas ng kahon. Umupo ako ng tahimik. Ang larawan ng mga bata sa lalawigan na gumagawa ng robot mula sa basura ay lumabas sa isip ko kumpara sa mga batang Chino na nagsasaulo ng mga formula sa math hanggang sa mamatay. Nang gabing iyon, may malaking problema. Nag-crash ang server ng grupo namin. Nawala ang ilang project data dahil gumamit kami ng cloud system mula sa China, ngunit hindi stable ang signal dito. Nagulat ako. Anong gagawin namin? Magpe-present na kami bukas. Umiyak si Shilan, talo na tayo. Nakita ito ng grupo ng Pilipinas na malapit lang sa amin. Lumapit si Carlo. Subukan niyong gamitin ang lokal naming server, kuya. Libre at stable. Nag-aalangan ako, ngunit kailangan namin ng data. Ngumiti si Carlo. Trust mo lang, kuya. Inilipat namin ang data. Gumana ito ng mas mahusay kaysa inaasahan ko. Bakit mas mabilis ang server ng Pilipinas? Tanong ko. Ipinaliwanag ni Carlo. In-optimize namin para sa murang cellphone. Hindi kailangan ng napakalakas. Nagsimula akong magpasalamat, ngunit hindi ko pa rin matanggap. Suwerte lang iyon. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Iniisip ko ang sinabi ni Mint. Ang edukasyon ay hindi tungkol sa kompetisyon, kundi sa pagtutulungan para umunlad. Sumasalungat ito sa lahat ng pinaniniwalaan ko. Mabilis na dumating ang huling araw ng qualifying round. Ang malaking auditorium ay puno ng tensyon. Ang amoy ng pawis ay humalo sa amoy ng malakas na kape mula sa mga disposable cup na nakakalat sa mesa. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumisinag sa malaking bintana, nagre-reflect sa pinakintab na sahig. Tumayo ako sa harap ng stage. Medyo nanginginig ang kamay ko na may hawak na slide remote. Matagumpay na naibalik ang data ng grupo namin gamit ang server ng Pilipinas, ngunit nananatili pa rin ako sa orihinal kong ideya. Mananalo ang malaking sistema namin, paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko. Inanunsyo ng hurado, ang round na ito ay magtutuon sa sustainability at practicality. Unang nagpresenta ang grupo ng Hapon. Pinaganda nilang VR system. Pumalakpak ang lahat. Napakagat ako ng labi. Kailangan nating maging mas mahusay. Pagkatapos, ang grupo ng Pilipinas. Umakyat ulit si Carlo sa stage. Ngayon, may kasama silang isang bata mula sa lalawigan. Isang maliit na batang lalaki na 10 taong gulang ang nakatayo, nakangiti ng mahiyain. Ang pangalan ko ay Tongla. Gumagamit ako ng app ng kuya para matutong magtanim ng gulay at nakakakuha ako ng pera para makatulong sa pamilya ko. Nagsalita ang bata sa Tagalog at isinalin ni Carlo sa Ingles. Biglang tumahimik ang silid at pagkatapos ay sumabog sa palakpakan. Pakiramdam ko ay nasuntok ako sa dibdib. Ang bata na ito, kumikita na talaga, turn na namin. Nagsimula akong magpresenta. Ang big data system ng China ay mag-iipon ng data ng milyon-milyong estudyante, inaakma ang pag-aaral ng bawat isa sa real time. Magaganda ang mga slide ng graph, ngunit pinutol ako ng hurado. Paano ang mga paaralan sa lalawigan na walang internet? Nag-atubili ako.
Magtatayo kami ng infrastructure. Magkano ang budget? Bilyon-bilyon. Mahinang tumawa ang silid. Namula ang mukha ko. Pero sulit dahil mataas ang resulta. Nanalo ang grupo ng Pilipinas sa round na ito. Naglakad ako pababa ng stage ng may galit. Umiyak si Shilan. Matatalo ba tayo? Kinuyom ko ang kamao ko. Hindi ako papayag. Ngunit sa kaibuturan, nagsimula akong magduda. Bakit nanalo ang kanilang simpleng ideya sa puso ng mga hurado? Sa lunch break, naglakad ako palabas para lumanghap ng hangin. Mainit ang sikat ng araw. Naamoy ko ang bagong gupit na damo. Nakita ko ang isang grupo ng mga estudyanteng Pilipino na nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno, masiglang nag-uusap. Kinawayan ako ni Mint. Tara, upo ka rito kuya. Nag-atubili ako, ngunit lumapit ako. Bakit laging nananalo ang ideya nyo? Diretsa kong tanong. Ngumiti si Mint. Dahil nilulutas namin ang real-life problems kuya. Hindi lang maganda sa papel. Nagdagdag si Carlo. Sa Pilipinas, marami kaming problema. Kulang sa budget. Minsan may korupsyon. Ngunit nag-adapt kami. Ginagamit namin kung ano ang mayroon kami. Umupo ako sa damuhan. Malamig ang pakiramdam sa talampakan ko. Sa Tsina, mayroon kaming lahat. Ngunit ang mga bata ay stressed at nagpapakamatay. Hindi ko sinasadyang nasabi. Tinitigan ako ni Mint. Mahalaga ang kaligayahan, kuya. Ang edukasyon ay para sa buhay, hindi para sa score. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ko. Naalala ko ang nakababata kong kapatid na lalaki sa bahay, nagkasakit dahil sa stress sa pagsusulit. Kinahapunan, may espesyal na aktibidad, pagbisita sa mga startup. Dinala kami ng bus sa business district sa Maynila. Napakabigat ng traffic at sumisingit ulit ang mga tricycle at motorsiklo. Nagreklamo ako. Napakagulo. Paano kayo makakapagtrabaho ng ganito? Tumawa si Carlo. Sanayan lang kuya. Pero may LRT, MRT naman kami, mas madali. Tumingin ako sa labas. Nakita ko ang mga taong nakangiti kahit may traffic. Bakit hindi sila nagagalit? Sumagot si Carlo. Mawawala ba ang problema sa pagkagalit? Dumating kami sa isang maliit na startup company. Lumang gusali, ngunit moderno sa loob. Nagkuwento ang founder, 25 taong gulang. Bumagsak ako sa entrance exam sa universidad. Ngunit gumawa ako ng app para tulungan ang mga underprivileged na bata. Ngayon, may 50 empleyado na ang kumpanya ko. Nagtanong ako, wala kang degree. Bakit ka nagtagumpay? Ngumiti siya. Dahil lumutas ako ng real-life problem. Hindi ako naghintay ng degree. Nagulat ako. Pagbalik sa bus, tahimik ako sa buong biyahe. Nagtanong si Shilan, anong nangyayari sa iyo? Sumagot ako, mali ako sa lahat ng aking inakala. Nang gabing iyon, nagkaroon ng ginayang pagdiriwang ng parol sa campus. Ang ilaw ng kandila mula sa mga parol ay nagliliwanag sa maliit na pond. Ang amoy ng insenso ay umaalpas. Mahina ang tugtog ng musikang Pilipino. Maraming estudyanteng Chino ang nagsimulang mag-relax. Ang ilan ay nagpapalutang din ng parol. Nakatayo ako, nanonood. Lumapit si Carlo. Subukan mong magpalutang kuya. Magdasal ka para magkaintindihan. Kinuha ko ang parol na may bulaklak. Ngumiti ako sa unang pagkakataon. Nagdasal ako na makita ko ang katotohanan. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang mga magulang ko. Nanalo na ba kayo? Tanong ni tatay. Sumagot ako, hindi pa, pero may mas mahalaga akong natututunan. Tumahimik si tatay. Ano? Ang kaligayahan sa pag-aaral. Sa araw ng pagtatapos ng qualifying round, inanunsyo ang resulta. Ang grupo ng Pilipinas ang pumasok sa final round. Talo ang grupo namin, tumayo ako ng tahimik. Hindi ko na malayan na tumulo na ang luha ko. Niyakap ako ni Shilan. Okay lang yan. Ngunit nakaramdam ako ng ginhawa. Talo kami, pero nanalo ako sa sarili ko. Inanyayahan ng hurado ang mga natalong grupo na sumali sa isang espesyal na workshop, matuto sa isa't isa. Sabi ng propesor na Pilipino. Ang kompetisyon ay hindi para manalo, kundi para umunlad. Itinaas ko ang kamay ko. Gusto kong matuto pa tungkol sa sistema ng Pilipinas. Pumalakpak ang silid. Pagkatapos noon, kumalat ang kwento. Ang 3,000 estudyanteng Chino ay nagsimulang magbago ng isip. Marami ang humiling na manatili pa.
Nagulat ang Ministry of Education ng China. Anong nangyayari? Ang Chinese media ay nagulat. Chinese students discover an educational miracle in the Philippines. Ngunit para sa akin, nagsisimula pa lang ito. Matapos ang anunsyo ng qualifying round, tumayo ako ng tahimik sa gitna ng auditorium na ngayon ay nagsisimulang maging walang laman. Ang ilaw na fluorescent ay sumisinag sa pinakintab na sahig, nagre-reflect sa malungkot kung anino. Ang amoy ng malamig na kape mula sa mga basurang cup ay sumama sa amoy ng pawis at pagkadismaya ng mga estudyanteng Chino na nag-iimpake. Lumapit si Shilan sa tabi ko, mahinang hinawakan ang balikat ko. Li Wei, okay lang iyan. Ginawa na natin ang lahat. Nanginginig ang boses niya. Tumango ako, ngunit alam ko na hindi lang ito pagkatalo sa entablado. Ito ang unang lamat na lumabas sa pader ng paniniwala na binuo ko sa buong buhay ko. Isang hurado, isang mid-aged na propesor na Pilipino na may puting buhok ang lumapit sa amin. Nagbigay siya ng slight bow bago inabot ang kamay niya. Salamat at sumali kayo sa espesyal na workshop. Kahit hindi kayo nakapasok sa final round, kayo pa rin ang panalo sa aming puso. Nakipagkamay ako sa kanya. Mainit at magaspang ang kamay niya, tanda ng matagal na pagtatrabaho sa field. Salamat po. Mahina akong sagot. Nalilito pa rin. Ang workshop ay ginanap sa isang maliit na conference room sa ibaba. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga painting na gawa ng mga estudyanteng Pilipino mga bata na nakangiti, may hawak na robot na gawa sa plastic bottle. Ang amoy ng oil paint ay umaalpas mula sa mga bagong painting. May 10 estudyanteng Chino na natalo sa round na kasama namin, nakaupo sa isang malaking alpombra. Si Carlo at Mint ang mga volunteer speaker. Ngayon, hindi kami magtuturo. Mag-aaral tayo ng magkasama, simulan ni Carlo. Nagbukas siya ng maikling video. Ang mga bata sa lalawigan ay nagtuturuan gamit ang mga lumang tablet sa pamamagitan ng app na binuo ng mga estudyanteng Pilipino. Walang guro, pero may komunidad, paliwanag ni Mint. Itinaas ko agad ang kamay ko pagkatapos ng video. Paano kung may maling pagkaintindi ang mga bata? Walang guro na mag-check. Ngumiti si Mint. Mayroon kaming peer review system. Nagche-check ang mga bata sa isa't isa at ang AI ay tumutulong sa pag-check ng mga basic error. Tinuturuan nito ang mga bata na mag-analyze, hindi maghintay ng sagot mula sa guro. Bumulong si Shilan sa tabi ko. Mukhang delikado, pero bakit gumagana? Tumango ako. Nagsisimula akong makita ang larawan. Ang unang aktibidad ay real-life problem solving. Hinati kami sa maliliit na grupo. Ang grupo ko ay kasama si Carlo, Mint, at 2 estudyanteng Chino. Ang problemang ibinigay, hindi makapag-aral ang mga bata sa flooded area dahil sarado ang paaralan. Agad kong iminungkahi, gumamit ng satellite internet para magpadala ng signal mula sa Tsina. Umiling si Carlo ng mahina, "Mahal kuya," at nawawala ang signal kapag baha. Mabilis na gumuhit ng diagram si Mint sa whiteboard. Subukan nating gumamit ng bangka para magdala ng waterproof tablet na nagcha-charge gamit ang murang solar panel. Mag-aaral ang mga bata sa bangka at ia-upload ang assignment kapag humupa na ang baha. Napanganga ako. Ganoon lang kasimple? Tumawa si Carlo. Simple pero nalulutas ang problema kuya. Sinubukan na namin iyan sa Southern Philippines. Agad kaming gumawa ng prototype. Naglabas si Mint ng mga recycled parts mula sa ilalim ng mesa. Solar panel mula sa lumang laruan, second-hand tablet. Tumulong ako sa pagkakabit ng circuit. Medyo nanginginig ang kamay ko dahil hindi ko pa ito nagawa sa real life. Sa Tsina, nagsusulat lang kami ng code sa computer. Ngunit dito, umaalpas ang amoy ng nasusunog na plastic mula sa soldering iron. Nagtawanan kami ng nag-fail ang circuit. Bumagsak at bumangon ulit, sabi ni Carlo. Ngumiti ako nang hindi ko namamalayan. Pagkatapos ng oras, tapos na ang prototype. Gumana ito, hawak ko ito, gumagana talaga, hinawakan ako ni Mint sa balikat. Kita mo, kuya, ang edukasyon ay hindi lang teorya, kundi action. Umupo ako sa sahig. Ang puso ko ay tumitibok ng malakas. Naalala ko ang mga project sa China na magaganda ngunit hindi kailanman nagamit sa real life. Kinagabihan, nagkaroon ng maliit na discussion circle sa labas ng silid, sa ilalim ng malaking puno sa campus.
Ang ilaw ng mga parol ay nagliliwanag sa bilog. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan ay dumikit sa ilong ko. Maraming estudyanteng Tsino ang nagsimulang magpakatotoo. Dati, akala ko na pag-iwanan ng Pilipinas, pero mas flexible ang sistema ninyo, sabi ng isang kaibigan. Nagkuwento si Carlo tungkol sa kanyang paaralan. Bumagsak ako dati sa exam, pero pinagawa ako ng guro ko ng project imbes na exam. Ngayon, may startup na ako. Naiiyak ako habang nakikinig. Sa Tsina, kapag bumagsak ka sa exam para ka ng patay, umiyak si Shilan. Nag-burnout ako simula pa noong first year. Gusto kong mamatay araw-araw. Niyakap siya ni Mint. Dito, naniniwala kami na ang pagkabigo ay guro. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa akin. Nagkuwento ako tungkol sa nakababata kong kapatid na lalaki. Nagkasakit ang kapatid ko dahil sa stress sa pagsusulit. Tumahimik ang lahat. Pagkatapos, nagsalita si Carlo. Bukas, dadalhin namin kayo sa real na paaralan sa lalawigan. Tingnan nyo ng sarili niyong mga mata. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa hotel room. Malakas ang tunog ng sasakyan mula sa kalsada sa ibaba. Binuksan ko ang telepono at naghanap ng suicide rate ng mga estudyanteng Tsino. Ang bilang ay napakataas na ikinagulat ko. Kumpara sa Pilipinas, mas mababa kahit na mas mababa ang GDP nila. Nag-type ako ng mensahe pa uwi. Tatay, gusto ko pong manatili dito. Gusto ko pang matuto. Kinabukasan, 2 bus ang nagdala sa mga interesadong estudyanteng Tsino sa lalawigan. 3 oras na biyahe, may traffic ulit. Umulan ng bahagya. Nagreklamo ako. Ayon sa nakasanayan, aksaya ng oras. Ngunit sa pagkakataong ito, nakangiti ako. Sanay na ako. Tumawa si Carlo. Oo kuya, may problema sa traffic, pero may musika naman tayong pinapakinggan sa daan. Dumating kami sa isang maliit na paaralan sa lalawigan ng Rizal, Cavite. Ang gusali ay lumang kahoy, ngunit malinis. Tumakbo ang mga bata para salubungin kami. Nakangiti, nagniningning ang mga mata. Ang amoy ng kakanin mula sa kantin ay umaalpas. Nagpresenta ang guro. Wala kaming budget, pero mayroon kaming komunidad. Ipinakita ng mga bata ang kanilang Project Organic Vegetable Garden na kumikita para tustusan ang paaralan. Robot na pandilig ng tubig mula sa mga recycled water bottle. Lumuhod ako at nagtanong sa isang maliit na batang babae, "Gusto mo ba ang mag-aral?" Ngumiti siya, "Opo, masaya. Hindi po kami natatakot sa exam." Hindi ko namalayan na tumulo na ang luha ko. Niyakap ako ni Shilan. "Liwei, nagkamali tayo ng sobra." Tumango ako. Oo, ang sistema namin ay nagbibigay ng score, pero ang sistema nila ay nagbibigay ng buhay. Kinahapunan, tinulungan namin ang mga bata sa kanilang project. Nagturo ako ng simpleng coding sa mga lumang tablet. Tumawa ng malakas ang mga bata kapag may maling code. Bumagsak at bumangon ulit, sabi ko, tulad ni Carlo. Gumaan ang pakiramdam ko. Pagbalik sa Maynila, malakas ang ulan. Napakabigat ng traffic ulit. Ngunit hindi na ako nagreklamo. Umupo ako, nakatingin sa ulan na tumatama sa bintana. Pakiramdam ko, hinuhugasan ng ulan ang mga luma kong paniniwala. Nang gabing iyon, nagkaroon ng biglaang pulong ang delegasyon ng Tsina. Inanunsyo ng leader ng grupo na maraming gustong manatili. Pumayag ang Ministry of Education na magkaroon ng karagdagang learning camp sa loob ng 1 buwan. Malakas ang palakpakan. Itinaas ko ang kamay ko. Hihilingin ko po na mag-volunteer para magturo sa mga bata sa lalawigan. Tiningnan ako ng lahat ng may pagtataka, ngunit pagkatapos ay ngumiti. Pagkatapos noon, sumabog ang kwento. Halos kalahati ng 3,000 estudyanteng Tsino ang humiling na manatili pa. Nag-ulat ang Chinese media tungkol sa educational craze sa Pilipinas. Nagpadala ang Ministry of Education ng Tsina ng isang komite para tingnan anong nangyayari. Ngunit para sa akin, ito ang simula ng pagbabago. 1 buwan ang lumipas. Ang Maynila ay naging pangalawa kong tahanan nang hindi ko namamalayan. Madaling araw. Nagising ako sa dorm na inayos ng universidad. Ang amoy ng malakas na Philippine coffee ay nanggagaling sa kusina sa ibaba, halos sa huni ng mga kuliglig na hindi pa tumitigil. Ang mahinang sikat ng araw ay sumisinag sa puting kurtina na may lace. Bumangon ako, nag-stretch, at tumingin sa calendar sa dingding.
Ngayon ang huling araw ng espesyal na exchange camp na inaprubahan ng Ministry of Education ng China. Pagkatapos nito, kailangan naming magdesisyon kung babalik kami o mananatili. May katok sa pinto. Nakangiti si Carlo, may hawak na supot ng pandesal na may cheese. Gising na, kuya. Pupunta tayo sa flooded school ngayon. Kinuha ko ang supot at kinagatan ito. Matamis at malinamnamang lasa. Sige, handa na ako, sagot ko nang hindi nag-iisip. Ang lumang bus ay nagdala sa amin palabas ng lungsod. Malakas ang ulan simula pa kagabi, baha sa mga kalsada. Ang amoy ng basang putik ay pumasok sa bus. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga tao sa komunidad na nagbubuhat ng gamit sa mataas na lugar. Ang mga bata ay nakangiti pa rin, naglalaro sa ulan. Bumabaha taon-taon kuya pero sanay na kami, sabi ni Carlo. Nagtanong ako, paano ang paaralan? Ngumiti siya. Sarado, pero kailangan pa ring mag-aral ng mga bata. Magpapadala tayo ng waterproof tablet at solar panel. Nakarating kami sa pansamantalang paaralan na itinayo sa isang church, chapel. Ang bubong na corrugated iron ay umuugong ng tamaan ng ulan. Ang mga bata ay nakaupo sa mga banig. Nagbaw ang isang batang guro. Salamat po at tumulong kayo. Tumulong ako sa pamamahagi ng mga tablet. Mahigpit na hinawakan ng maliliit na kamay ng bata ang kamay ko. Kuya, taga-China ka po ba? Turuan mo ako mag-code. Tumawa ako. Umupo ako sa basang sahig at nagturo ng simpleng programming para mapagalaw ang virtual robot. Tumawa ng malakas ang mga bata kapag may maling code. Bumagsak at bumangon ulit, sabi ko, ayon sa natutunan ko. Gumaan ang pakiramdam ko bawat segundo. Hapon na, huminto ang ulan. Naglakad kami sa flooded area. Ang tubig ay kulay putik, umaabot sa bukong-bukong ko. Malakas ang amoy ng lumot. Nagturo si Carlo. Kita mo, kuya, real-life problems. Kailangan nating lutasin gamit ang kung ano ang mayroon tayo. Hinubad ko ang sapatos ko at lumusong sa tubig, tumulong sa pagbubuhat ng mga sako ng buhangin para harangan ang agos ng tubig. Tumakbo ang mga bata, nagtutulungan. Basang-basa ako ng pawis, ngunit mas malawak ang ngiti ko kaysa dati. Kinagabihan, pagbalik sa universidad, umupo ako sa Central Campus Garden sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Ang mga dahon ay nahulog at tumama sa balikat ko. Si Carlo, Mint, at Shilan ay nakaupo sa paligid. Bukas na ang desisyon, sabi ni Shilan, nanginginig ang boses. Tumingin ako sa orange na kalangitan. Mananatili ako, kahit 1 taon lang. Tumahimik ang lahat. Pagkatapos, ngumiti si Mint. Maligayang pagdating sa pamilya, kuya. Nang gabing iyon, nagkaroon ng malaking pulong sa auditorium. Libu-libong estudyanteng Chino ang nagtaas ng kamay at humiling na manatili pa. Namutla ang mukha ng leader ng delegasyon ng China. Inutusan kami ng ministry na bumalik. Ngunit umalingaw-ngaw ang protesta. Gusto naming matuto. Tumayo ako. Hindi perpekto ang sistema ng Pilipinas. May traffic, may baha, kulang sa budget. Ngunit may puso sila, may flexibility sila, at may kaligayahan sila na nagpapalabas ng creativity. Hihilingin kong manatili para ibalik ito sa China. Sumabog ang silid sa palakpakan. Bumuntong hininga ang leader ng delegasyon. Sige, pero kailangang mag-ulat buwan-buwan. Ngumiti ako. Opo. Nang sumunod na linggo, lumipat ako sa isang foster home sa komunidad malapit sa universidad. Mataas ang bahay na kahoy. Ang amoy ng adobo ay umaalpas mula sa kusina. Ang owner ay isang tita na nakangiti at nagmano. Kain na tayo, anak. Ang unang pagkain, rice, adobo, at manggang hilaw na maasim. Hindi ako makakain ng maanghang, pero inubos ko ang plato. Masarap po, tita. Hinaplos niya ang likod ko. Mabuti anak, kailangan mong maging malakas. Sa unang araw ng bagong term, kumuha ako ng course na Community Education Innovation. Nagbigay ng real-life project ang propesor. Magdisenyo ng sistema para tulungan ang mga batang Chino na nag-burnout. Nagulat ako mismo ay nag-burnout. Nagkuwento ako sa klase. Tahimik silang nakinig. Pagkatapos, nagtaas ng kamay ang isang estudyanteng Pilipino. Subukan nating ihalo ang mindfulness sa game. Agad kaming nagsimula. Nag-code ako.
Ang mga estudyanteng Pilipino ay gumuhit ng graphics. Ang amoy ng crayon ay umaalpas sa laboratory. Pagkatapos ng 2 buwan, tapos na ang project, isang app na tinatawag na Hinga at Buo. Isang game na nagtuturo ng paghinga para mag-relax at gumawa ng virtual robot. Ipinadala ko ito sa Tsina para subukan sa mga paaralan. Napakalaki ng feedback. Nabawasan ang stress ng mga bata at naging mas creative sila. Nagulat ang Ministry of Education ng Tsina, nagpadala ulit ng komite. Ngunit dumating ang krisis. Isang gabi, nakatanggap ako ng biglaang tawag mula sa Beijing. "Li Wei, umuwi ka agad. May malaking problema." Nanginginig ang boses ni tatay. "Sinubukan magpakamatay ng kapatid mo dahil bumagsak siya sa exam." Nanigas ako. Nahulog ang telepono. Malakas ang tunog. Ang amoy ng malamig na adobo mula sa natirang plato ay umalpas. Umiyak ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Kinabukasan, tumakbo ako kay Carlo. "Tulungan mo ako, Carlo. Mamamatay ang kapatid ko dahil sa sistemang pinaniniwalaan ko dati." Niyakap niya ako sa balikat. "Tulungan natin siya, kuya." Nagkaroon kami ng biglaang pulong sa team. Ginawa namin ang app na binuo namin, nagpadala ng video call sa kapatid ko sa ospital sa Beijing. "Nandito si kuya sa Pilipinas, pero nagpadala ako ng game sa iyo. Subukan mong huminga ayon sa rhythm at gumawa ng robot sa game." Tiningnan ng kapatid ko ang screen, namumula ang mga mata. "Kuya, masaya." Ngumiti siya sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon. Ngunit mas malaki ang problema. Ipinag-utos ng Ministry of Education ng China na itigil ang project. Lumalabag sa patakaran sa pagsusulit. Inatake ako ng Chinese media, Chinese student brainwashed by the Philippines. Inutusan akong umuwi agad. Kung hindi ako babalik, aalisin nila ang scholarship ko at hindi na ako papayagang bumalik sa China habang buhay. Tumayo ako sa harap ng pinto ng dorm, isang luggage lang ang dala. Nanginginig ang kamay ko. Si Carlo, Mint, Shilan at ang mga bata mula sa komunidad ay nakatayo sa paligid. "Umuwi ka na, kuya, pero dalhin mo ang puso namin," sabi ng isang maliit na batang babae. Inabot niya ang isang manikang Philippine Eagle. "Kailangan mong bumalik." Niyakap ko silang lahat. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ko. Umalis ang eroplano mula sa Naya. Tumingin ako sa baba. Lumiliit ang Maynila. Ang puso ko ay mabigat. Ito na ba ang katapusan? Ngunit hindi. Lumapag ang eroplano sa Beijing Airport ng madaling araw. Napakalamig ng hangin, umuusok ang hininga ko. Ang amoy ng coal mula sa malapit na pabrika ay umaalpas. Lumabas ako ng eroplano, isang luggage lang ang dala. Ang puso ko ay mabigat na parang may dala akong bundok. Naghihintay ang mga magulang ko sa labas ng passenger door. Tumulo ang luha ni nanay. "Anak, nakabalik ka na." Niyakap ako ni tatay ng mahigpit, ngunit ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Naghihintay ang ministry. Dinala ako ng itim na government car diretso sa gusali ng Ministry of Education. Sa loob ng malaking conference room, malamig ang kulay abo na pader. Ang amoy ng sigaret ay umaalpas. 3 matataas na opisyal ang naghihintay, madilim ang mukha. "Li Wei, ipinahiya mo ang China," sabi ng nasa gitna. Matigas ang boses. Tumayo ako ng tuwid. Ibinahagi ko lang po ang natutunan ko. Inihagis nila ang tumpok ng dokumento sa mesa. "Ang app mo ay nagiging sanhi para hindi maging interesado ang mga bata sa exam. Bumaba ng 0.5% ang average score sa pilot schools." Kinuyom ko ang kamao ko. "Pero masaya ang mga bata, kuya. Mas maganda ang mental health nila. Nabawasan ang suicide rate." Tumawa nang mapang-uyam ang opisyal. "Mental health is not a KPI for China. Kailangan ng China ng mataas na score para makipagkumpetensya sa mundo." Sumagot ako. "Nagbago na ang mundo, kuya. Mas mahalaga ang creativity kaysa score." Biglang tumahimik ang silid. Pagkatapos, bumuntong hininga ang isang opisyal. "Ikaw ay suspended sa pag-aaral ng 1 taon. Bawal magbahagi ng app at kailangang sumulat ng public confession." Naglakad ako palabas ng silid. Nanginginig ang mga binti ko. Umiikot ang mundo. Naalala ko ang kapatid ko na nasa ospital. Kung susuko ako, mamamatay ang kapatid ko. Kinahapunan, dinalaw ko ang kapatid ko sa ICU. Napakalamig ng silid.
Malakas ang amoy ng disinfectant. Nakahiga ang kapatid ko, payat. May saline solution sa braso niya. Kuya, nilalaro ko araw-araw ang game na pinadala mo. Mahina niyang sabi. Hinawakan ko ang kamay niya. Lalaban si kuya para sa iyo. Nang gabing iyon, lihim akong nagbukas ng computer sa madilim na silid. Ang amoy ng congee mula sa kusina ay umaalpas. Kumatok si nanay. Kain na, anak. Sinara ko ang computer. Maya-maya po, ngunit nagdesisyon na ako. Nag-upload ako ng bagong version ng app sa isang secret server na binuo ko kasama ang Filipino team, tinatawag na Balanseng Isip. Nagdagdag ako ng mindfulness feature mula sa mga Filipino monastery na hinaluan ng robot building game. Kinabukasan, sumabog ang balita. Kumalat ang secret app mula sa Pilipinas sa China. Libu-libong bata ang nag-download. Inatake ng state media, brainwashing the youth. Ngunit napakarami ng comments sa social media. Ngumiti ulit ang anak ko, kuya. Salamat sa mga estudyanteng Chino na nanatili sa Pilipinas. Ipinag-utos ng ministry na isara ang server, ngunit tumulong ang Filipino team na ilipat ito sa decentralized cloud. Tinawag ako ulit para tanungin. Lumalabag ka, sigaw ng opisyal. Tumayo ako ng tahimik. Ginagawa ko po ito para sa mga batang Chino. Inihagis ko ang telepono. Ipinakita ko ang video mula sa kapatid ko. Kuya, gumaling na ako dahil sa game mo. Tumahimik ang mga opisyal. Ang krisis ay umabot sa sukdulan. Nagbanta ang ministry na aarestuhin ako, ngunit kumilos ang kabataang Chino. Kumalat ang campaign na Balance for China. Nagvideo ang mga bata. Gusto naming maging masaya, tulad ng mga batang Pilipino. Milyon-milyong magulang ang pumirma ng petition. Ako ay under house arrest, ngunit lihim akong nakikipagpulong online sa Filipino team gabi-gabi. Ang screen ay nagliliwanag sa dilim. Nagpapadala ng support si Carlo Mint at ang mga bata. We are with you, kuya. Ang amoy ng Thai tea na pinadala sa mail ay umaalpas mula sa box. Ang turning point ay dumating ng hindi inaasahan. Ang anak ng isang mataas na opisyal ay nagtangkang magpakamatay dahil sa exam stress noon. Nakaligtas ang anak ko nang maglaro ng app ninyo, sabi niya sa isang secret meeting. Nagmungkahi siyang subukan ito sa 10 pilot schools, ihalo ang sistema ng China at Pilipinas, sumuko ang ministry. Inanunsyo ang pilot project na Balanseng Edukasyon. Ako ay ibinalik bilang head of the team, ngunit ang hamon ay hindi pa tapos. Inatake ako ng mga conservative groups at China. Sisirain ng Pilipinas ang sistema natin. Inanyayahan ako ng ilang media channel na magdebate. Umakyat ako sa stage. Mabilis ang tibok ng puso ko. Mainit ang amoy ng microphone. Maganda ang sistema ng China, ngunit kulang sa balanse. Tinuturuan tayo ng Pilipinas na mag-isip, hindi lang magsaulo hanggang sa mamatay. Tumawa nang mapang-uyam ang kasamahan ko sa debate. Mas mababa ang score ng mga batang Pilipino kaysa sa atin. Ngumiti ako, pero ang mga batang Pilipino ang gumawa ng app na tumulong sa milyon-milyong batang Chino, pumalakpak ang mga manonood. Nagtapos ang debate sa score na pabor sa akin. Pagkatapos noon, nagsimulang pumasok ang sistema ng Pilipinas sa mga pilot schools. Halo ang project-based learning at pagsusulit. Mas maraming ngiti ang mga bata. Nabawasan ang burnout rate ng 30%. Lumipad ako pabalik sa Pilipinas para sa isang malaking pulong. Sumisinag ang araw sa pinakintab na sahig ng NAIA. Naghihintay si Carlo, Mint at ang mga bata. May hawak na sign na Welcome Home Hero. Niyakap ko silang lahat. Tumulo ang luha ko. Salamat at hindi kayo sumuko. Ngunit alam ko sa puso ko, hindi pa tapos ang krisis. Ito ang laban para sa kinabukasan. 2 taon ang mabilis na lumipas. Ang Maynila ay magulo pa rin, ngunit para sa akin, ito ay tahanan na puno ng buhay. Tumayo ako sa harap ng isang malaking stage sa auditorium ng isang nangungunang universidad sa Beijing. Mainit ang sikat ng spotlight sa mukha ko. Ang amoy ng sigaret mula sa security personnel ay umaalpas. Sa ibaba, libu-libong government executives, educators at Chinese media. Ngayon ang formal na paglulunsad ng China-Philippines Balance Program pagkatapos ng taon ng pilot testing sa 10 pilot schools na lumampas sa inaasahan. Si Carlo at Mint ay nakatayo sa tabi ko.
nakasuot ng puting shirt na may maliliit na Philippine Eagle na pinadala ko sa kanila. "Ready, kuya?" bulong ni Carlo. Tumango ako. Medyo nanginginig ang mikropono sa kamay ko. "Kumusta po?" Ako po si Li Wei, dating estudyante, na naniniwala na ang sistema ng China ang pinakamahusay, ngunit tinuruan ako ng Pilipinas na ang balanse ang susi. Nagsimula akong magkuwento mula sa biglaang paglapag, sa pagkatalo sa kompetisyon, sa pagdududa, hanggang sa krisis ng kapatid ko. Ang video ng mga batang Chino na nakangiti habang naglalaro ng mindfulness game na may robot building ay ipinalabas sa malaking screen. Ang tawa at luha ng mga bata ay umalingaw-ngaw. Ang ilang manonood ay nagpunas ng luha. Pagkatapos, umakyat si Carlo sa stage. Sa Pilipinas, marami kaming problema. Traffic, baha, kulang sa budget. Ngunit may komunidad kami at flexibility. Ipinakita niya ang istatistika pagkatapos ng paghahalo ng sistema sa pilot schools ng China, tumataas ng 5% ang exam scores, ngunit bumababa ng 40% ang burnout. Ang mga bata ay gumawa ng 200 bagong patent, sumabog ang silid sa palakpakan, ngunit dumating ang huling krisis. Sinugod ng mga conservative group ang stage. Sumigaw ang isang mid-age na lalaki. "Ito ay cultural invasion. Sisirain ng Pilipinas ang bansa natin." Nagbato siya ng fake document. The Philippine app has a virus that brainwashes children. Nagkaroon ng kaguluhan. Malakas ang sigaw. Ang amoy ng tear gas mula sa mga pulis na sumusubok na kontrolin ang sitwasyon ay umaalpas. Mabilis ang tibok ng puso ko. "Ito na ang katapusan," bulong ni Carlo. "Laban, kuya." Kinuha ko ang mikropono. "Makinig kayo. Ako ay Chino. Mahal ko ang bansa ko. Ngunit ang bansa ay lumalakas sa pamamagitan ng pag-adapt, hindi sa pagsasara." Binuksan ko ang telepono. Ipinakita ko ang real-time video mula sa kapatid ko. "Kuya, nag-number 1 ako sa exam, ngunit mas mahalaga, masaya ako." Nagpadala ng live video ang mga bata mula sa pilot schools. "Salamat sa kuya mula sa Pilipinas na nagturo sa amin na mag-isip." Tumahimik ang silid. Pagkatapos, sumabog sa mahabang palakpakan. Ang mga nagpoprotesta ay dinala palabas. Tumayo ang leader ng ministry. Ang project na ito ay palalawakin sa buong bansa. Nagtapos ang krisis sa tagumpay. Ang sistema ng Pilipinas ay naging bahagi ng China. Ang mga paaralan ay naghalo ng project-based learning at pagsusulit. Mas maraming ngiti ang mga batang Chino. Ang mga startup ay tumubo na parang kabute. Nang gabing iyon, ako, Mint, Carlo at Silan ay nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya sa campus ng Maynila. Ang liwanag ng buwan ay sumisinag. Ang amoy ng sampagita mula sa mga bulaklak na lei ay umaalpas. "Nagtagumpay tayo," sabi ko. Ngumiti si Carlo. "Hindi tayo, kuya, kundi ang puso ng mga bata." Sa 4 na taon pagkatapos ng biglaang paglapag na iyon, tumayo ako sa stage ng isang TED Talk sa Maynila. Ang bubong ay may hugis ng Filipino colonial, modern na arkitektura, ngunit may high-tech LED screen. Ang asul na ilaw ay sumisinag sa pinakintab na sahig na nara. Ang amoy ng sampagita mula sa mga lei ng mga audience ay umaalpas. Sa ibaba, ang mga manonood ay may iba't ibang nasyonalidad, mga educator, mga CEO ng startup, at mga bata mula sa mga komunidad sa lalawigan na tinulungan ko. Ngayon, ang paksa ay true education, hindi score, kundi buhay. Huminga ako ng malalim. Ang mikropono sa kamay ko ay mainit mula sa init ng palad ko. 4 na taon na ang nakalipas, dumating ako dito ng mayabang. Akala ko ang China ang pinakamahusay. Ngunit tinuruan ako ng Pilipinas na ang kadakilaan ay nagmumula sa balanse. Ikinuwento ko ang buong kuwento mula sa traffic, sa baha, sa pagkabigo, sa krisis ng kapatid ko, hanggang sa pambansang tagumpay. Ang video ng mga batang Chino at Pilipino na gumagawa ng robot ng magkasama ay ipinalabas sa screen. Ang tawa at luha ng mga bata ay umalingaw-ngaw. Si Carlo at Mint ay nakaupo sa unang row, nakangiti, nagbibigay ng support. Tinapos ko. Ang edukasyon ay hindi kompetisyon, kundi pagtutulungan para umunlad. Sinaman o Pilipinas, ang bawat bansa ay may lakas.
Paghaluin natin ito para sa isang sustainable na kinabukasan. Sumabog ang silid sa standing ovation. Sa likod ng stage, tumakbo ang isang batang babae mula sa komunidad para yakapin ako. Kuya Li Wei, gusto kong maging tulad mo. Bumaba ako, mas magaling ka dahil nagsimula ka sa wala. Ngumiti siya, nagniningning ang mga mata. Nang gabing iyon, naglakad ako sa tabi ng ilog Pasig. Ang malamig na hangin ay humihip sa buhok ko. Ang amoy ng pagkaing kalye ay dumikit sa ilong ko. Ang mga ilaw mula sa Rama 8 Bridge ay nagre-reflect sa tubig. Si Carlo, Mint, Shilan at ang kapatid ko ay nakaupo sa paligid. Nakapasok ako sa universidad sa Pilipinas, kuya, sabi ng kapatid ko. Niyakap ko siya. Ipinagmamalaki kita, bunso. Nagpalutang kami ng parol ng magkasama. Ang parol na gawa sa dahon ng saging, bulaklak at kandila ay nagliliwanag. Naway maging masaya ang lahat ng bata sa pag-aaral, dasal ko. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng liham sa sarili ko sa nakaraan. Li Wei na mayabang, nagkamali ka ng sobra, ngunit salamat at nagbukas ka ng puso. Ngayon, ang Balance Project ay lumalawak sa buong Asya. Milyon-milyong batang Tsino ang nakangiti. Ang mga startup mula sa Pilipinas at China ay tumubo na parang kabute. Ako ang naging tulay na nag-uugnay sa tubansa. Ngunit alam kong hindi pa ito ang katapusan. Dahil araw-araw, patuloy akong natututo mula sa traffic, mula sa mga ngiti, mula sa pagkabigo, at mula sa puso ng Pilipinas. Pagkatapos ng 5 taon, tumayo ako sa rooftop ng isang mataas na gusali sa Shanghai. Ang malakas na hangin ay humihip sa buhok ko. Ang mga neon light mula sa billboard ay kumikinang, nagre-reflect sa tubig ng Huangpu River. Ang amoy ng seafood mula sa mga kainan, sa gilid ng kalsada ay dumikit sa ilong ko. Sa ibaba, ang lungsod na dating tahanan ko, ngunit ngayon ay parang kakaibang lugar. Ngayon ang anibersaryo ng China-Philippines Balance Program. Ako ay inanyayahan bilang keynote speaker sa isang malaking national event. Si Carlo, Mint, at ang kanilang 3 taong gulang na anak na ipinanganak sa Pilipinas ngunit matatas magsalita ng Mandarin ay lumipad din. Tumakbo ang anak nila sa paligid ng rooftop. Papa, tingnan mo ang ilaw, sabi niya. Tumawa si Carlo. Oo, anak. Ilaw mula sa mga pangarap. Sa main hall, puno ito ng mga educational leader, mga bata at media. Umakyat ako sa stage. 5 taon na ang nakalipas. Inakala ko na ang tagumpay ay ang pinakamataas na score. Ngunit alam ko na ngayon na ang tagumpay ay ang mga bata na nakangiti araw-araw. Nagkuwento ako tungkol sa pagpapalawak ng program. Libu-libong paaralan sa Tsina ang naghalo ng sistema ng Pilipinas. Ang mga bata ay gumawa ng 10,000 patent, nabawasan ng 70% ang burnout rate. Ang video ng mga batang Tsino at Pilipino na nagtutulungan sa paggawa ng app para tulungan ang mga magsasaka ay ipinalabas sa screen. Malakas ang palakpakan, ngunit huminto ako sandali, tumingin sa labas ng bintana. Gayunpaman, hindi tayo perpekto. Ang China ay mayroon pa ring pressure, ang Pilipinas ay mayroon pa ring problema sa budget. Ngunit natututo tayo sa isa't isa. Tinapos ko sa universal truth na natuklasan ko. Ang true education ay hindi tungkol sa pagpapagaling sa bata kaysa sa iba, kundi sa pagtuturo sa bata na maunawaan ang sarili, maunawaan ang iba, at maunawaan ang mundo. Ang kaalaman ay kasangkapan, ngunit ang kabaitan ang puso. Kung mayroon ang bawat bata ng dalawang ito, mas magiging mapayapa at creative ang mundo. Tumahimik ang silid. Pagkatapos, sumabog sa standing ovation. Niyakap ako ng leader ng ministry. Salamat at binago mo ang China. Pagkatapos ng event, dinala ko ang pamilya ko. Si Mint ay asawa ko na ngayon sa night market sa Shanghai. Ang amoy ng Xiao Longbao ay umaalpas. Ang ingay ng negosasyon ay malakas tulad ng Maynila. Parang Maynila, kuya, sabi ni Mint. Ngumiti ako. Oo, ang mundo ay naghahalo na. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng libro. Mula Beijing hanggang Maynila, mga leksyon sa balanse. Sa cover nito, ang larawan ko kasama ang mga bata mula sa 2 bansa, nakangiti ng malawak. 10 taon ang lumipas. Tumayo ako sa harap ng International Education Balance Institute na bagong bukas sa Maynila. Ang gusali ay halo ang tradisyonal na arkitekturang Pilipino
at high-tech na teknolohiya. Ang bubong ay may solar panel. Ang amoy ng sampagita mula sa Central Garden ay umaalpas, halo sa amoy ng kape mula sa kafe sa loob ng gusali. Ngayon, ang graduation day ng unang batch ng Institute. Ang mga bata mula sa China, Pilipinas at 10 iba pang bansa ay nakasuot ng puting robe, nakangiti ng malawak. Si Carlo ang direktor, si Mint ang vice. Ang aming 30 taong gulang na anak na babae ang nagbigay ng talumpati. Ako ay ipinanganak mula sa 2 kultura. Natutunan ko na ang pagkakaiba ay lakas. Ipinakita niya ang isang app na siya mismo ang nag-develop, tumutulong sa mga disabled na bata na mag-aral gamit ang VR. Malakas ang palakpakan. Umakyat ako sa stage sa huling pagkakataon. Ako ay isang batang Chino na mayabang noon, ngunit tinuruan ako ng Pilipinas na maging mapagpakumbaba. Tinuruan ako na ang kadakilaan ay hindi tungkol sa pagiging nakahihigit, kundi sa pag-aangat sa isa't isa. Tiningnan ko ang mga bata, kayo ang kinabukasan. Gamitin ninyo ang kaalaman para sa kabaitan. Gumawa kayo ng mundo na ang bawat bata ay nakangiti. Pagkatapos ng seremonya, naglakad ako kasama ang kapatid ko sa tabi ng garden. Nagbago talaga ang sistema, kuya, sabi niya. Ngumiti ako. Oo, dahil hindi tayo sumuko. Nang gabing iyon, ang pamilya namin ay nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya. Ang amoy ng mango sticky rice ay umaalpas. Nagtanong ang anak ko, Papa, bakit kailangan nating tulungan ang iba? Sumagot ako, dahil ang mundo ay konektado, anak. Kung ngumingiti ang isang bata, nagliliwanag ang buong mundo. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng liham sa sarili ko sa hinaharap. Liwei, tandaan mo, hindi natatapos ang biyahe. Patuloy kang matuto. At alam ko, ang kuwentong ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang himala na lumalawak. Hindi lang ako ang binago ng Pilipinas, kundi binago nito ang mundo sa pamamagitan ng puso ng bawat bata.